Tayo po ay tumayo. Sabi sa mga awit, 103:1-2. Ang sabi ng Diyos, ililigtas ko ang mga tapat sa akin at iaangat ko ang sino mang taong ako'y kikilalanin. Kapag sila'y tumawag, laging handa ako na sila'y pakinggan, aking sasamahan, at kung may problema ay sasaklolohan. Aking ililigtas at ang bawat isa ay pararangalan. Sila'y bibigyan ko't gagantipalaan na mahabang buhay at nakakatiyak, tatamuhin nila ang aking kaligtasan. Tayo pong lahat ay manalangin. Diyos amang makapangyarihan sa lahat, kami po ay narito, nagkakatipon sa inyong harapan. Ama, inilalapit po namin sa inyo ang aming pong gawain, ngayong araw na ito, ngayong gabing ito. Dalangin namin ang inyong pangunguna sa bawat isa sa amin, lalo na po sa mga tao na inyong gagamitin. Sa aming pong predikador, dalangin namin nawa kayo ang siyang makita. Lord, kayo ang siyang madama ng bawat isa. Diyos amang makapangyarihan sa lahat, indadalangin din namin sa inyo ang aming mga kapatid na nasa mga kanilang mga tahanan, na kasama namin na narito ngayon sa pananambahan. Dalangin namin, Ama, ang banal na Espiritu, ang siyang manguna sa bawat sa amin. Gayon din ang mga kapatid namin na paparito sa aming sambahan. Dalangin namin ang inyong patnubay. Ang aming pong connection, Ama, ay nilalapit namin sa inyo, maging maayos para po makapanood at makapakinig ng maayos ang mga nasa ibang lugar. Dalangin namin, Ama, ang aming mga kapatid na nangangailangan ng inyong mga patnubay para po sa kagalingan ng kanilang mga karamdaman, ng kanilang mga sakit. Ngayong araw na ito ay idadalangin po namin sila sa inyo, Ama. Nawa maging kalugod-lugod, kaaya-aya sa inyong harapan ang aming gagawin ng mga pagsamba at mga pananalangin. Lahat ng ito ay aming idinadalangin na may papuri at pasasalamat sa pangalan lamang po ng aming Panginoong Hesukristo. Amen. Makakaupo po ang bawat isa at sama-sama po nating awitin ang himno kay Jesus Dulog Taong Sala.
Ngayon po ay makakarinig po tayo ng pasasalamat, testimony sa pangunguna po ng ating kapatid na si Liza Balona. Isang magandang gabi po sa ating lahat. Ako po ay nagbabalik ng papuri at pasasalamat sa ating Panginoon sa patuloy po na buhay at kalakasan na pinagkakaloob niya po sa akin, maging sa aking buong pamilya po. Nagpapasalamat po ako sa Lord. Sa work ko po, ayan, patuloy po akong nagpapasalamat dahil, ayun po, umayon po yung work ko sa VBS po ngayong week. So, online po ako ngayong week. So, nagpapasalamat po ako sa Lord na, ayun po, lumuwag po yung schedule ko dahil, ayun po, sa Manila po kasi parang self-declaration po ng school kung mag-online class or mag-face-to-face. So, marami pong reason. Kunwari po, may strike, may sobrang init. So, ayun po, pinagpapasalamat ko po sa Lord na nagkaroon po ako ng chance na makapagturo po ngayong VBS. And nagpapasalamat po ako sa Lord, sa ministry ko po. Patuloy po akong ginagamit ng Panginoon sa iba't ibang ministry na ipinagkaloob niya po sa akin. And ayun po, nagpapasalamat rin po ako sa Lord dahil ako po ay produkto ng VBS. Kaya, ayun po, nagpapasalamat po ako sa Lord na ginagamit niya po ako na makapagturo po ngayon. Sa Lord po ang pinakamataas na papuri at pasasalamat. Isang magandang gabi po sa ating lahat. Tayo po'y tumayo. Tayo po'y umawit sa ating Panginoon. So, yan po. Purihin ka, O Yahweh, pagkat ika'y mabuti, ang iyong pag-ibig laging nananatili. Purihin ka, O Yahweh, pagkat ika'y mabuti, ang iyong pag-ibig laging nananatili. Tayo pong lahat. Aawit sa sayaw, luwalhatiin, papalakpak, sisigaw, dadakilain, nag-uumapaw sa piling mo, ang kagalakan sa puso ko noon, ngayon, kailanman, Panginoon. Sabay-sabay po tayo. Purihin ka, O Yahweh, pagkat ika'y mabuti, ang iyong pag-ibig laging nananatili. Purihin ka, O Yahweh, pagkat ika'y mabuti, ang iyong pag-ibig laging nananatili. Aawit sa sayaw, luwalhatiin, papalakpak, sisigaw, dadakilain, nag-uumapaw sa piling mo, ang kagalakan sa puso ko noon, ngayon, kailanman. Isa po po. Aawit sa sayaw, luwalhatiin, papalakpak, sisigaw, dadakilain, nag-uumapaw sa piling mo, ang kagalakan sa puso ko noon, ngayon, kailanman, Panginoon, ngayon, kailanman, Panginoon, ngayon, kailanman, Panginoon. Yan, bigyan po natin ng isang masigawing palakpakan ng ating Panginoon. Patuloy po nating damhin ang presensya ng ating Panginoon at patuloy po tayong umawit sa Kanya.
Sa buhay ko'y lagi mong laan. Narito para sa biyaya mo. Habang buhay magpupuri sa'yo. Pupurihin ka sa awit, itataas ang aking tinig, itatanghal sa buhay ko'y tanging ikaw, O Diyos. Higit pa sa kalangitan, ang iyong kapanalhatian, kadakilaan mo'y di mapapantayan. Walang hanggan, katapatan, sa buhay ko'y lagi mong laan. Narito dahil sa biyaya mo, habang buhay magpupuri. Sabay-sabay po tayo, pupurihin ka sa awit. Pupurihin ka sa awit, itataas ang aking tinig, itatanghal sa buhay ko'y tanging ikaw, O Diyos. Higit pa sa kalangitan, higit pa sa kalangitan, ang iyong kaluwalhatian, kadakilaan mo'y di mapapantayan. Jesus, sa'yo ang kaburihan, kaluwalhatian ngayon at magpakailanman. Oh, Jesus, sa'yo ang karangalan, kapangyarihan ngayon at magpakailanman. Pupurihin ka sa awit, itataas ang aking tinig, itatanghal sa buhay ko, tanging ikaw. Higit pa sa kalangitan, pa sa kalangitan, ang iyong kaluwalhatian, kadakilaan mo'y di mapapantayan. Isa pa po, pupurihin ka sa awit. Pupurihin ka sa awit, itataas ang aking tinig, itatanghal sa buhay ko'y tanging ikaw, O Diyos. Higit pa sa kalangitan, ang iyong kaluwalhatian, kadakilaan mo'y di mapapantayan. Purihin ka, Panginoon. Purihin ka, Panginoon. Sa Diyos po ang lahat ng papuri at pasasalamat. Ngayon po ay ihanda na po natin ang ating mga puso, isipan para po sa pakikinig ng mensahe mula sa ating Panginoon sa pamamagitan po ng ating pong Predigador, June Pagsisihan. Tunay na patuloy nating papurihan, patuloy nating sambahin ang ating Panginoon, pasalamatan sa kanyang banal at dakilang pangalan. Sa mga nangyayari sa atin at nangyari itong linggo lang na ito, ay nakikita natin tunay ang mga pagpapala ng ating Panginoon, lalong-lalo na sa ating
mga buhay at sa bawat isa, lalong-lalo na sa ating iglesia. Una rito ay tunay taus-puso nating pagbati, lalong-lalo na sa bagong hirang nating pastor, Jojo Filio, na tunay na patuloy natin siyang ipanalangin. Alam naman natin yung gabay at pangunguna ng ating Panginoon ay siguradong laging nasa Kanya. At nandoon ang bawat isa sa atin na tayo ay mag-submit o tayo ay laging makiayon o hindi naman laging makiayon at tayo ay sumunod sa kanyang mga programa. At itong linggo ring to ay nakita natin na tunay na pagpapala ng ating Panginoon ang Metro Manila 2 ang nanalo bilang champion. Talaga sa quiz, sa Bible Trivia Contest. At makikita natin ang ating mga kabataan ang nanguna pa rin. Alam ko, kapatid na Niel, Carlo, at saka si Billy, at yung ating mga elders, nag-champion din. Si Jackie, si DJ, at si Semper. Tunay na ang pagpapala talaga ng ating Panginoon. At ako'y tuwan-tuwa nung makita ko yung attendance ng ating Vacation Bible School. 111 nung Tuesday, 104 ngayon. Talaga namang ang ng Panginoon sa atin, talagang inilalapit lahat yung mga bata, mga kabataan sa atin. Sa ating pong gabi ngayon ay tunay na magpasalamat din tayo sapagkat nakauwi na po muli ang ating Pastor Er. At sa ating talagang patuloy na pananalangin sa ating Panginoon, nalalapit na. Talagang alam na natin na nandoon na ang patuloy na kalakasan niya at paggaling niya. Sapagkat ang banal na presensya ng Panginoon talagang lalong-lalo na yung kanyang pagpapagaling. Sabi nga ng ating speaker nung kagabi, hindi pa nangyayari kay Pastor Erian, alam na ng Panginoon niya. Yung mga karamdaman, yung mga nangyayari sa atin, hindi pa natin, pero alam na niya. At alam na niya kung ano ang kanyang gagawin. Patuloy na papuri at pasasalamat sa ating Panginoon. Sa gabi pong ito ay maikli lang po ang ating pag-aaralan. Ito po ay yung pinangmagatan nating surrender your worries o ipagkatiwala natin ang ating mga worries o alalahanin. Isuko, ipagkatiwala natin sa ating Panginoon ang ating mga alalahanin sa buhay. Tayo po ay tumayo at babasahin natin sa 1 Peter 5:6 ang mga sinasabi rito, kanyang mga salita. Kaya nga, pasakop kayo sa kapangyarihan ng Diyos. Yun po ang number 1 Pasakop kayo sa kapangyarihan ng Diyos at dadakilain niya kayo pagdating ng takdang panahon. Ipagkatiwala ninyo sa Kanya ang inyong mga alalahanin sa buhay, sapagkat Siya ang nagmamalasakit sa inyo. Maging handa kayo at magbantay. Ang dyablo, ang kaaway ninyo ay parang liyong umuungal at aali-aligid na naghahanap ng malalapa. Labanan ninyo siya at magpakatatag kayo sa inyong pananampalataya sa Diyos. Tulad ng alam ninyo, hindi lamang kayo ang nagtitiis ng mga kahirapan, kundi gayon din ang inyong mga kapatid sa buong daigdig. Pagpalain nawa ng Panginoon ang pagkabasa ng kanyang mga salita. Ang isa sa mga struggle
na kinakaharap ng mga Kristiyano araw-araw ay ang anxiety, worry, sa panahon ng pagtitiis sa gitna ng pagsubok at problema. So pag-aaralan natin ang patungkol sa pagsuko o pag-surrender sa Panginoon ng ating mga alalahanin. Pinaalalahanan tayo ni Apostol Pedro sa kanyang sulat ng ilan ng mga katotohanang magagamit natin upang manatili tayong matatag na nakatayo sa panahon ng pagsubok at mga alalahanin. Unang-una po makikita natin dito sa binanggit niya dito sa 1 Peter 5, 6 and 7. Lahat po tayo ay pinatutungkulan nitong verse na ito. Casting all your care upon Him. Atin pong isuko, ipagkatiwala ang ating mga worries, ang ating mga alalahanin sa Kanya. Makikita po natin dito sa sanlibutan nating ito, sabi nga po dito sa verse 7, ipagkatiwala ninyo sa Kanya ang inyong mga alalahanin sa buhay. Makikita natin dito sa mundong ito, yung masyado na tayong impersonal, di ba? Lahat dinumero na. Pagkaroon na tayo ng social security, bibigyan na tayo ng number. Pag meron kang insurance policies, bibigyan ka ng number. Yung credit card mo, may number ka na rin doon. At ito lahat na ito ay dumadaan sa mga scanners, sa mga computers. At makikita natin, pag ginamit nga natin yung ating mga credit card, minsan, ay ang binabasa talaga nito ay yung mga numero. At talagang dito ay talagang mapapansin at darating ang panahon na nakasulat naman at pinaalalahanan tayo sa Biblia na darating ang Antikristo na mag-a-assign ng numero sa bawat isa sa atin o yung mga taong kanyang mga tao at i-require yon para tayo ay makabili ng mga produkto o mga pagkain at makabenta rin. Pero makikita natin napakabuti ng ating Panginoon sapagkat alam na alam ng ating Panginoon ang bawat isa sa atin as an individual. Hindi siya gumagamit ng anumang cosmic computers, kundi sabi nga, He knows His own by name. Sabi nga, si Jesus ang mabuting pastol. At tingnan po natin sa John 10:3. Ano po sinasabi rito sa John 10:3? Pinapapasok siya ng bantay at pinapakinggan ng mga tupa ang kanyang tinig. Tinatawag niya ang kanyang mga tupa sa kani-kanilang pangalan at inilalabas sa kulungan. So, talagang alam at kilala ng Panginoon ang bawat isa sa atin, sa ating mga pangalan. At makikita natin itong mga halimbawang ito nung nabubuhay dito ang ating Panginoong Hesukristo at nakikipagtakbo siya sa mga individual. At alam na alam natin dito sa Luke 19:1-10, si Zaccheo, di ba? Si Zaccheo ay isang maliit na tao. At noong papunta ang ating Panginoon sa Jericho, ay gusto ni Zaccheo na makita, marinig ang ating Panginoon. Sino ba sino ba tong si Kristo, si Jesus, na pinagkakaguluhan ng mga tao? Sapagkat siya'y maliit na tao, ang ginawa niya, umuna siya, tumakbo siya, at umakyat agad siya sa Sycamore tree, isang puno, na alam niya na doon dadaan ang ating Panginoon at napakaraming sumusunod sa Kanya. Ano po ang nangyari? Dumadaan noon ang ating Panginoon.
Napansin ng ating Panginoon na nandoon si Sakeo sa taas. Ano po ang unang ginawa ng ating Panginoon? Tinawag siya sa pangalan niya. Hindi naman sasabihin, ano ba pangalan mo rin? Hindi. At tinawag ng Panginoon si Sakeo sa pangalan niya. Pag nang bumaba si Sakeo, humanda ka at ako ay doon tutuloy sa tahanan mo. Nagmamadali si Sakeo. Napakayaman po ni Sakeo kasi siya ang namumuno sa mga tax collector ng mga panahon na yon. At habang naglalakad ay sinabi niya sa Panginoon, lahat po ng aking kinita o doon sa pangungulekta ng buwis, lahat po ng sosobra riyan ay akin pong isosoli lahat. At lahat po ay 4 na beses kong isosoli sa mga nangangailangan, sa mga naghihirap nating kababayan. At ang unang sinabi ng ating Panginoon, ang kaligtasan ay nandito rin at pumunta rito sa tahanan ni Sakeo. Siya po lang ang pwedeng magbigay ng kaligtasan sa bawat isa sa atin. Ano po ba ang pangalawa pa? Pagpapagaling sa may mga karamdaman. Ito po yung sa Matthew 9:20-22, ganito po ang sinasabi. Ito po yung babaeng may sakit at dinudugo na ng matagal na panahon, 12 taon. At lumapit sa kanya at hinipo niya ang laylayan ng kanyang damit. Sabi nga po sa Mateo 9:20-22, habang sila'y naglalakad, lumapit sa likuran ni Jesus ang isang babaeng 12 taon nang dinudugo at hinawakan ang laylayan ng kanyang damit. Sinabi ng babae sa sarili, isip-isip niya, mahawakan ko lamang ang kanyang damit, gagaling ako. Lumingon si Jesus at pagkakita sa kanya ay sinabi, anak, lakasan mo ang iyong loob. Pinagaling ka ng iyong pananampalataya. At noon gumaling ang babae. Kaligtasan, kay Sakeo, karamdaman para dito sa 12 taon ng dinudugong babae. At nandun pa rin ang pakikipagtakbo ng ating Panginoon. Dito naman sa mga bata. At sa Matthew 19:14 and 15, ganito ang sinabi. Sinabi ni Jesus, hayaan ninyong lumapit sa akin ang mga bata. Huwag niyo silang pagbawalan sapagkat ang mga katulad nila ang napapabilang sa kaharian ng langit. Ipinato nga niya sa mga bata ang kanyang kamay pagkatapos siya ay umalis. Mga kapatid at mga magulang, ang Panginoon ang laging may oras sa bawat isa sa atin. At lagi nating tatandaan, isang panalangin lang ang layo natin sa ating Panginoon. Isang pagdulog lang, isang panalangin lang sa Kanya. At laging nandoon at laging may oras siya para sa atin. Ang pangalawa po, yung una, di ba, nandoon. Casting all your care upon Him. Nandoon tayo sa binanggit na to. Ang susunod, yung cares natin, yung mga worries, alalahanin, ay nandun din sa verse na ito. Sabi nga po dito, ipagkatiwala ninyo sa Kanya ang inyong mga alalahanin sa buhay, sapagkat siya ay nagmamalasakit sa inyo. Lahat ng ating alalahanin sa buhay, casting all your care upon Him. Ano po ba yung alalahanin natin? Ako, napakarami. Napakarami po nito, pati mga worries. Yung ating alalahanin sa ating family, sa ating mga anak,
sa ating asawa, yung finances po natin sa future, yung ating mga hanap buhay, security, at yung kung meron tayong mga negosyo, at nakikita natin yung kalusugan ang napakahalaga. Lalong-lalo na kalusugan natin, kalusugan ng ating pamilya, at ng ating mga kakilala, at ang ating mental health. Yung world conditions at saka yung mga gera, mapapansin natin sa panahon natin ngayon, dahil sa gera sa Middle East, ay tumaas lahat ang presyo ng petrolyo. At lahat na ito ay dala-dala niya. Dala-dala pati ang ating mga pagkain. Ito nga, lahat ng ating mga alalahaning ito, lahat ng ating mga worries na ito, ay nandito sa verse na ito. At sinasabi rito, ito yung mga nagiging roadblocks ng blessing sa atin. Bakit po? Kasi kadalasan, kine-carry natin yung mga burdens na to on our own. Na mapapansin na we don't fully trust God. Kapag dumating itong mga worries na to, alalahanin na to, itong mga binagit kanina, at hindi natin isinangguni sa ating Panginoon at hindi natin hinayaan o pinagkatiwala sa Kanya, tulad ng sinasabi niya sa atin, sa ating Biblia, sa Kanyang mga salita, ay nandoon at minsan tayo ang gumagawa ng paraan sa ating mga sarili. Tayo ang tayo ang namumuno. Pero ang nagiging resulta, ang Diyos pa, ang pinakahuli, nalalapitan natin. Hindi po dapat. Dapat siya po ang una. Siya po ang una. At ipagkatiwala natin lahat, itong mga worries nating ito, alalahanin natin ito. At makikita natin, pag yung mga ating alalahanin, mga worries, ay isinurrender natin sa Kanya, makikita natin yung experience of joy na ipagkakaloob sa atin ng ating Panginoon. The joy of the Lord is your strength. Sabi nga po sa Nehemiah 8:10. Sabi nga po diyan sa Nehemiah 8:10, umuwi na kayo at magdiwang. Kumain kayo at uminom ng bagong alak. Bigyan ninyo ang mga walang pagkain at inumin sapagkat ang araw na ito ay banal para kay Yahweh. Kaya huwag kayong malungkot. Ang kagalakan dulot ni Yahweh ang magpapalakas sa inyo. The joy of the Lord is your strength. At ang pangatlo po, ang pinakamaganda at pinakatama, si Jesus ay nandito rin sa ating verse. Casting all your care upon Him. He cared for you. Siya po yung nagmamalasakit sa atin. Sabi nga po dito, ipagkatiwala ninyo sa Kanya ang inyong mga alalahanin sa buhay sapagkat siya ay nagmamalasakit sa inyo. Nagmamalasakit. Siya po ang nakakaintindi ng mga bagay ng lahat at magagawa lahat ng ito sa kapangyarihan niya. At no one understands like Jesus. Sabi nga, does Jesus care when my heart is pained? Kapag tayo ay nandoon at nalulungkot, nandoon ang sobrang pighati sa ating puso, siyempre, ang Panginoon, He cares. Who cares when my heart is weary? Ang Panginoon lamang po, He cares. At nakikita natin, He waits to take all your cares. Lahat po ng ating alalahanin, lahat po ng ating worry sa buhay. At para po sa ating pangwakas, itinuro sa atin ni Apostol Pablo, itinuro sa atin ni Apostol Pedro,
ang mga katotohanang magagamit natin upang manatili tayong matatag na nakatayo sa panahon ng masama. At ito'y nagsisilbing ating panangga sa mga tuksong ibinabato sa atin ng kaaway. Tayo'y maghanda at magbantay sa mga kilos ng kaaway sa ating buhay, lalo na sa panahon ng pagtitiis. Upang hindi niya tayo matukso. Kasi the moment na nakikita niya na mahina tayo, napakarami natin, may mga problema tayo, nagtitiis tayo, may mga pagsubok tayo, diyan tayo tinutukso niyan eh. Kaya patuloy tayong magpakatatag at lumago sa ating pananampalataya sa Panginoong Hesus. Siyang sa kanyang biyaya ay magbibigay sa atin ng kagalingan, katatagan, lakas ng loob, at isang pundasyong di matitinag. Matapos nating malagpasan ang mga paghihirap sa buhay na ito. Tayo po ay tumayo at tayo manalangin. Diyos amang makapangyarihan sa lahat, turuan niyo po kami at pangunahan na aming isuko, Panginoon, ipagkatiwala sa iyo. Ang lahat ng aming mga alalahanin, worries na nagdudulot sa amin ng anxiety dito sa aming pamumuhay, dito sa mundong ito. Alam niyo po naman na wala kaming magagawa kung wala ka sa piling namin. Patuloy na samahan niyo po kami at pangunahan na tunay na ikaw, Panginoon, ang una naming laging lapitan kapag dumarating ang mga pagsubok, kapag dumarating ang mga karamdaman, paghihirap sa aming mga buhay. Alam namin, Panginoon, ang banal na presensya niyo po sa aming mga buhay. Maraming pong salamat, Panginoon, sa mga patuloy na pakikinig at pagtugon niyo po sa aming mga panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Maraming salamat po sa mabiyaya mensahe. Ngayon po ay tanging awit ang ibibigay sa atin ni Kapatid na JC Kayabyab kasabay po ng paghahandog. Step down into darkness, open my eyes, let me
to see my sin upon that cross. I'll never know how much it cost to see my sin upon that cross. I'll never know how much it cost to see my sin upon that cross. So here I am to worship, here I am to bow down, here I am to say that you're my God. You're altogether lovely, altogether worthy, altogether wonderful to me. So here I am to worship, here I am to bow down, here I am to say that you're my God. You're altogether lovely, altogether worthy, altogether wonderful to me. Tayo po ay tumayo para po sa ating sama-samang panalangin. Para po sa prayer group number 1, panalangin para sa may mga karamdaman, ay magsama-sama po ang mga kababaihan. Para po sa ating prayer group number 1, ang ating pong Pastor ay ating pong idalangin sa bawat group po. Ngayon naman po, para po sa prayer group number 2, panalangin para sa mga gawain at paggawain ng Tipas Unida Church. Magsama-sama po yung mga kabataan na mga babae para po sa ating prayer group number 2. Pati po sa mga kasama po ang YA. Prayer group number 3 po, panalangin para sa mga miyembro ng ating iglesia, mga kabataan po na mga lalaki, kasama po ang YA. At gayon naman po, para po sa prayer group number 4, panalangin para sa mga namumuno ng ating iglesia, bansa at ng buong mundo sa mga kalalakihan naman po. Okay po, tayo po ay magsama-sama para po sa ating mga panalangin.
Muli pong lahat ay tumayo para po sa ating doksolohiya. Diyos amang makapangyarihan sa lahat, maraming pong salamat, Panginoon, sa banal na presensya niyo po sa bawat isa sa amin. Maraming pong salamat, Panginoon, sapagkat alam namin na kayo ang patuloy na nangunguna, gumagabay at sumasama sa aming pamumuhay. Tunay, Panginoon, na patuloy na pangunahan niyo po kami, patuloy na samahan niyo po kami. At tunay na maipagkatiwala namin, Panginoon, sa iyo ang lahat ng aming mga alalahanin sa aming mga buhay. Maraming pong salamat sa mensahe niyo po sa amin ngayong gabing ito at naging kaaya-aya at kalugod-lugod nawa ang amin na ginawa naming pananambahan sa iyo sa Espiritu at katotohanan. Para po naman sa aming bendisyon, sa Kanya na makapag-iingat sa inyo upang hindi kayo magkasala at makakapagharap sa inyo ng walang kapintasan at may malaking kagalakan sa Kanyang kaluwalhatian. Sa iisang Diyos na ating tagapagligtas sa pamamagitan ni Hesukristo na Panginoon natin. Sa Kanya ang kaluwalhatian, kadakilaan, kapamahalaan at kapangyarihan mula pa noong una, ngayon at magpakailanman. Amen.